Alam mo, naisip mo na ba kung bakit minsan parang ang hirap o ang lamig ng dating kapag kailangan nating humingi ng suporta para sa isang bagay na importante sa atin? Parang transaction lang kasi madalas, no? Palitan lang. Pero paano kaya kung may ibang paraan? Mas malalim siguro, mas makabuluhan. Kasi mula dun sa mga nabasa natin tungkol sa kingdom funding, no, na isang approach, 'di ba, sa pag-gather ng suporta na nakafocus sa faith at relationship. Subukan nating himayin mayon. Paano kaya gawin parang totoong invitation yung paglapit natin? Isang invitation na, alam mo 'yon, hindi lang kukuha ng tulong pero bubuo talaga ng samahan. Yung pang matagalan. Titingnan natin paano kung yung pagtrato natin sa mga partners hindi lang bilang numero, kundi bilang tao. Paano yon makakapagpabago ng lahat? Para sa'yo at sa mission mo. Okay, sige. Simulan natin siguro doon sa pinaka-basic. Yung pagbabago ng tingin natin sa paghingi. Kalimutan muna natin yung parang transaction nga. Siguro mas okay isipin na iniimbitahan natin sila sa isang pwedeng maging milagro or pagbabago. So, ang focus dapat nasa tao, sa kwento nila, sa pangarap nila, hindi lang sa sa spreadsheet natin kung magkano yung kailangan. Tama ba yun? Parang ganun. Oo, tama yan, sakto. At alam mo ba, yung mga numero mismo, sinusuportahan yan eh, yung kahalagahan ng personal na ugnayan. Kasi, isipin mo to, may studies na nagsasabi, mga 80% daw nung mga, yung mga generic na message, alam mo yun, yung parang email blast lang, madalas, binabaliwala lang, wala lang. Siguro kasi, hindi kumukonekta sa kanila, personally, no? Parang ingay lang. Pero, kapag yung approach mo, iniangkop mo sa kanila, ayon nga sa Salesforce, kilala yan sa customer relations data, mga 84% daw ng tao mas likely na mag-respond or magbigay kapag feel nila, para sa akin to, personal. At yung engagement, umangat daw ng, mahigit 70%. So, hindi to tungkol sa pagkakahon sa tao, kundi sa pag-intindi talaga. Pag-intindi sa motivation nila, sa puso nila, kumbaga. Dito na papasok yung tatlong haligi. Una, affection. Ano ba talaga yung pinapahalagahan nila? Ano yung mahalaga sa kanila? Pangalawa, ability. Ano yung kaya nilang i-share? Pwedeng oras, talento, connections, hindi lang pera, no? Oo. Mahalaga yon, hindi lang financial. Tama. At pangatlo, alignment. Saan ba nagtatagpo? Yung passion nila, tsaka yung mission mo. Doon ba sila kumukonekta? Interesting yung tatlong yan, lalo yung alignment. Teka, paano kung kunwari kausap mo na, tapos klaro namang gusto niyang tumulong, pero parang hindi talaga tugma yung passion niya dun sa core mission niyo. Paano yun? Magandang tanong yan. Diyan papasok yung respeto, no? Respeto sa journey nila. Hindi kailangang pilitin. Kasi yung alignment, paghahanap ng common ground. Baka may ibang part ng mission nyo na mas bagay sa kanila. O baka yung role nila hindi dun sa pinaka-core pero sa pagsuporta sa ibang paraan na akma pa rin sa affection at ability nila. Ang importante, sincere yung usapan, walang pilitan. Okay, gets ko. So, sabihin nating may potential alignment na. Naintindihan na natin yung puso nung kausap. Paano na yung next step? Kasi dito na tayo madalas kinakabahan eh. Doon sa mismong pag-imbita, sa paghingi. Ayan na, dito na pumapasok yung sinasabi nilang courageous conversation. Matapang pero magalang na pag-uusap. Hindi siya dapat katakutan kasi hindi naman to pamimilit o manipulasyon. Sagrado siyang imbitasyon, kumbaga, para maging parte ng isang bagay na mas malaki. Kailangan lang talaga, klaro ka, specific ka sa kailangan mong suporta, at dapat naka-anchor yan sa respeto at dun sa mas mataas na purpose, sa vision nyo o para sa iba, sa Diyos. Para siyang pag-aalok ng pagkakataon, hindi demand. Gusto ko yon. Pag-aalok ng pagkakataon. Ang laking pagbabago nun sa pakiramdam, no? Mula sa parang obligasyon, nagiging opportunity. Eksakto.
Yun. At itong mga usapan na to, hindi dapat, biglaan o minamadali. Kailangan nakatanim sa relationship na inaalagaan nyo. May proseso kasi yan, usually. Una, yung exploration. Dito yung kilala ng talaga. Kwentuhan, pag-unawa sa tao, sa hilig nila. Exploration. Okay, pagkilala. Tapos, formation. Dito na yung pagbuo ng plano. Paano kayo magiging partners? Anong itsura nun? Dito na yung specific na usapan. Formation, pagbuo ng partnership. At huli, operation. Ito na yung action. Pagsasakatuparan nung napag-usapan. Pero tandaan mo yung totoong partnership, parang halaman yan eh. Kailangan ng panahon para tumubo. Kailangan ng dilig, alaga, hindi to instant. Talagang investment sa relationship. Oo nga, napakalinaw. So, kung ibubuod natin yung pagbuo pala ng suporta, lalo na siguro sa ganitong klasing approach, yung kingdom funding or kahit anong adikahin na kailangan ng tulong ng iba, hindi lang pala talaga tungkol sa pera o resources. Mas malalim pa doon, parang pagtatayo ng tulay, ng totoong relasyon, tungkol sa pagkilala, paggalang sa puso ng bawat tao. Tapos pag-imbita sa kanila na sumama sa isang kwento na pareho nyong pinaniniwalaan. Yung pag-shift lang ng mindset natin, no, mula sa transaction papunta sa invitation. Parang yun yung pinaka-key. Oo, tama. At siguro, bilang panghuling pagninilay na rin para sa'yo na nakikinig, paano kaya kung sa susunod mong pakikipag-usap tungkol sa kailangan ng misyon mo or proyekto mo, ang focus mo hindi na dun sa anong makukuha ko, kundi anong opportunity ang may offer ko sa kausap ko para maging part siya ng isang pagbabago. Isipin mo lang, no, anong klaseng pagbabago kaya yung pwedeng mangyari? Hindi lang dun sa resulta ng trabaho mo, kundi sa relasyon nyo mismo at sa buhay ng bawat isa. Yun lang.